Amen! Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Good morning! Amen. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa ating pong Panginoon Diyos sa napakagandang umaga. Itong araw ng linggo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos for us to together give God all the glory that He deserves. Salamat po sa ating pong mga pre-program music, especially sa choir, What Faith Does. So tayo lang po ay maniwala, manampalataya na ang ating pong pananampalataya ay pagkakaloob ng Panginoon Diyos yung ating pong mga panalangin. At magandang umaga rin po sa ating pong mga bisita later on. Amin po kayong i-recognize. So mamaya po yung mga visitors leave. Paabot na lang. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa online din, magandang umaga po, especially po sa ating pong mahal na bishop. Salamat po sa pagkakataon na meron po tayo ngayon to give God the glory. Ayahan ko na pong bawat isang tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Bigkasin po natin ng sabay-sabay, all together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin kong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin kong Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, salita ng Panginoong Diyos, akin pong babasahin 2 Corinthians chapter 12, verses 11 up to the last verse 21. Sundan nyo na lamang po ako ng inyong mga paningin at ng may pag-unawa. Verse 11, I am become a fool in glory. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing I behind the very chiefest apostle, though I be nothing. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. For what it is wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you. Forgive me this wrong. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you. For I seek not yours, but you. For children ought not to lay up for the parents, but the parents for children. And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. But be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty,
I caught you with God. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? Walk we not in the same spirit? Walk we not in the same steps? Again, think ye that we excuse ourselves unto you? We speak before God in Christ. But we do all things, dearly beloved, for your edifying. For I fear lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not, lest there be debates, envyings, wrath, strife, backbitings, whisperings, swellings, tumult, and lust, when I come again, my God will humble me among you, that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness, and fornication, and lasciviousness which they have committed. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay lumapit sa kanya sa panalangin. Ang maraming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na pong binigay po sa amin sa mabuting panahon. Panginoong Diyos, sa aming pagsamba sa umagang ito, aming pong pinagkakatiwala sa inyo. Kami po lumalapit ng may mapagkubabang puso, Panginoon. Kami po humingi po ng kapatawaran. Patawad po, Panginoong Diyos, sa mga kasalanan na aming nagawa. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ito po'y makahadlang sa aming pagsamba sa umagang ito. Panginoong Diyos, nais po naming sambitin at isama sa panalangin ng aming Tatay Bishop. Continue to bless him, O God. Continue to use him as he do your will, Panginoon, sa kanyang pag-preach, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Use him mightily, Panginoon. Nawa po, Panginoong Diyos, gamitin po siya bilang instrumento ng pagpapala. And Panginoong Diyos, ang kanyang family, pagpalain niyo din po, Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan. And Panginoon, ay po pinapanalangin ng aming Pastor Norman, pagpalain niyo po siya, Panginoon, bilang kaagapay ng aming Tatay Bishop sa pagministero. Panginoong Diyos, sa umagang ito, ang bawat parte ng aming gawain, Panginoong Diyos, ang mga tatayo sa likuran ng pulpitong ito, Panginoong Diyos, nawa po makita ang inyong pong biyaya sa aming pong buhay. Ang mga aawit, Panginoon, ang aming awitan, nawa po, Panginoong Diyos, kami po'y umawit ng mula sa puso. Nawa, Panginoong Diyos, ibigay po namin ang aming pinakamainam, ang pinakamataas sa pagsamba para po sa inyong pong pangalan. Ang mga tutugtog, Panginoong Diyos, sa orkestra, bigyan niyo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa ng tamang puso pagdating sa paglilingkod para po sa inyong Panginoon. And Panginoong Diyos, sa kaming kalagitnaan, i-rebuke niyo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Aking pong panalangin, Panginoon, fill us with the Holy Spirit. And Panginoong Diyos, sa buong araw na ito, Panginoong Diyos, ay maibigay po namin ang aming pinakamainam paglilingkod at pagsamba sa inyo pong napakataas na pangalan. Sa iyo, Panginoon, namin pinagkakatiwala ang bawat gawain sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin sa habag at biyaya. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming samo at panalangin ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Ngayon po, tayo po iaawit para sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Handa na po bang umawit ang bawat isa? Amen. For our first song, aawitin po natin Still Sweeter Every Day. Sa lahat po na nakakaalam, awitin po natin ito na malakas. Amen po? Amen. On the first verse now. To Jesus every day I find my heart is closer drawn. He's fairer than the glory of the golden purple dawn. He's all my fancy picture in his fairest dreams and more. Each day he grows sweeter than he was the day before. The heart cannot be fancy this side the golden shore. Oh, there is Jesus sweeter than he ever was before. His glory broke upon me when I saw him from afar. He's fairer than the lily, brighter than the morning star. He fills and satisfies my longing spirit o'er and o'er. Each day he grows sweeter than he was the day before. The half cannot be fancied this side the golden shore. Oh, there is the sweeter than he ever was before. On the last stanza now. My heart is sometimes heavy, but he comes with sweet relief. He pulls me to his bosom when I droop with fright and grief. I love the Christ who all my burdens in his body bore.
Each day he grows still sweeter than he was the day before. The how cannot be fancy this side the golden shore. Oh, there he'll be still sweeter than he ever was before. Amen. Patuloy po tayong umawit. He keeps me singing. Amen. Ready now. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. This could fill my life with pain. Jesus swept across the broken strings, steered the stumbling chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Amen. Salamat, Brother Harvey. And this time, tayo po ay babatiin po muna natin mga nagdiriwang po ng kaarawan at kung mayroong anniversary. So we will, yan. Okay, so 21 sa Tuesday, ang ating pong Deacon Ansel. Ayan. All smile. Sa Wednesday naman, si Brother Mark. Yan. Mark J. Si Deacon Roque sa Wednesday din. Ayan, punta na dito. Tapos si Sister Bernadette sa 23 rin. Sino ba? Oy, wala na. Walang anniversary rin. Okay, so dito, punta tayo sa gitna. Ayan. O, kanta muna tayo ng Blessed Birthday. Wala si Deacon Roque. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Pakinggan natin sila sa maikling mensahe. Church, good morning po. Salamat sa pagbati at kasi sa 21 pa po naman sa Tuesday, kaya lang wala ako rito. Wala ako dito ng Wednesday, Pastor. Ayun, Church, thank you Thank you sa pagbati at salamat po sa gift. Ayun lang po. And thank you po sa church sa pag-awit niyo po sa amin ng happy birthday. Sa Wednesday pa lang po yung birthday ko po. And ayun po, maraming salamat po sa mga babati at babati pa lang po. And ganun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong birthday na pagkakaroon niyo po sa akin sa Wednesday. And ayun po, and maraming salamat din po sa ating mahal na bishop sa patuloy na paggabay po sa akin, sa bawat isa po nandito. And ganoon din po sa aming pastor po sa Tondo, si Pastor Daniel. Shout out po sa iyo, Pastor. Shout out. Ganun po sa ating resident pastor po, professor po namin sa Bible School, sa BMOPS. And
nag-graduate na po kami ng mga kaklasik po. Yun. And ganun din po sa aking family, mga pamilya ko dyan, mga kapatid, nasa baby na ako. And ganun din po sa bawat isa, thank you po sa inyo, sa pangalawang family ko po. And may tinda po akong Dubai Choy dyan. Ayun lang po, thank you po. Blessed birthday to you. Ayan, so gagraduate na yan si Mark J, si MJ. Amen. To God be all the glory. And this time, wala tayong visitor slip dito, pero meron po tayo ditong first time. Kung ito po yung unang pagkakataon na nakasamin kayo, o kaya second first time niyo po. Yan, second first time. Wala po? Wala, okay. So kung wala na rin po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay umawit ng Ligaya ng buhay. ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya. Tayo po'y magkamayan po, bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and press today and you'll have a happy life with Christ. Ligaya. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya ang lubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At habang po tayo po'y bumabalik po sa ating pong kinaupuan, aking pong babasahin at dadako po tayo sa ating pong tithes and offering. But before that, let me read to you sabi po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Sabi po dito, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Tayo po'y manalangin po. Ama namin Diyos, mapangyan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong pagkakataon, Panginoon, na makapagbalik po, Panginoon, ng aming pong mga blessings, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, sa pangailangan po namin, Panginoon. And Lord, and I pray, Panginoon, pagkalinisan niyo po, Panginoon, ng aming pong puso at isipan, Panginoon, at naway, Panginoon, sa aming pong tithes and offering, maging katanggap, Panginoon, at naway, Panginoon, magamit po lalo, Panginoon, sa inyo pong ministeryo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na ito, Panginoon, sa blessings sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I call it
Yayain ko po ulit na bawat isa tayo po tumayo at aawit po ulit tayo sa ating Panginoon. Amen. For our last song, awitin po natin, It Is Well With My Soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Second stanza now. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has begun in my helpless estate, and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Oh Lord, is the day when my faith shall be signed. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amen. Maaari na po tayo magsiupo at tayo po yung makakapakinig ng tanging bilang.
masaya ang pagkakataon at sa panawagan niya ako ay tumugon. Mayroon mang kahinaan, ngunit ito'y hindi hadlang. Ang kapangyarihan niya'y hindi magkukulang. Hayaan mo, Panginoon, na ako ay maglingkod, umaasa sa biyaya mo't magbibigay lugod. Hindi sa aking sarili ang karangalan ay sa'yo. Hayaan mo, Panginoon, na ako'y gamitin mo. Ikaw, Jesus, ang tanging kailangan, at ang kabanalan mo'y siyang aking susundan. Inisip mo ang buhay ko pag inapatin mo. Ako'y maglilingkod sa'yo ng buong puso. Hayaan mo, Panginoon, na ako ay maglingkod, umaasa sa biyaya mo't magbibigay lugod. Hindi sa aking sarili ang karangalan ay sa'yo. Hayaan mo, Panginoon, ako'y gamitin mo. Hindi sa lakas nitong aking buhay, kundi sa kapangyarihan mong taglay. Ako'y naririto, ang buhay ko'y sidlan sa bawat pagpapala mo. Ako'y maging daluyan. Hayaan mo, Panginoon, na ako ay maglingkod, umaasa sa biyaya mo't magbibigay lugod. Hindi sa aking sarili ang karangalan ay sa'yo. Hayaan mo, Panginoon, na ako'y gamitin mo. Hayaan mo, Panginoon, na ako'y gamitin mo. Amen. Salamat, Doc Vernon, sa napakagandang mensahe ng awitin. At sana yun yung maging desire ng bawat isa, na tayo po ay magkaroon ng desire na tayo po ay magamit ng Panginoon Diyos. And this time, hindi na po para patagalin natin. I hope yung mga ating pong kinanta at yung ating pong napakinging mensahe ng awitan ay nagbigay na po ng pagkakataon para may handa yung ating pong mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga panulat as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Good morning po sa ating lahat.
Amen. Praise the Lord for another Sunday. Amen. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Make sure po natin masaya po tayo. Bakit? Kasi Panginoon po yung ating pong sasambahin. Amen? Talaga bang Panginoon ang pinunta niyo po dito sa church? Hindi po si Crush, hindi po si Kumare, Kumpare. Panginoon po dapat. No? Sige po, tayo na po tayong lahat. At of course, nagpapasalamat tayo sa ating pong mahal na bishop, sa patuloy po na pagtitrain po sa atin. At ang ating pong mensahe po ngayong umaga po nito ay part 2 po ng ating pong mensahe last Wednesday. Kaya kung nakinig po kayo doon, sa bagay mamaya magbibigay po tayo ng konting review para po sa preaching po natin ngayong umaga po na ito. So ang title pa rin po ng preaching po natin, Yield Yourselves unto God. Part 2. Ayan. Yield yourselves unto God, Part 2. By the way, salamat po sa lahat po ng patuloy po na nagpe-pray para po sa amin. 9 days na lang, ikakasal na po ako. So, ang dami pong ginagawa sa totoo lang. Pero alam ko pong ang Panginoon mapagpala, mabiyaya. At we are blessed dahil nandyan po yung Tatay Bishop, nandyan po yung aming pong mga magulang na very supportive. At higit sa lahat po, nandyan po yung Living Water Baptist Church na gabi po kayo magmahal. Gabi po kayo magmahal. Sige po, basahin po natin ang salita ng Diyos, Romans chapter 6, verses 12 to 14. So, basahin po natin ng sabay-sabay, Romans chapter 6, verses 12 to 14. Kung nandiyan na po kayo, please shout Amen. Amen. Parang marami pa po naghahanap ng verses. Okay, sige po. Bigay tayo ng konting time. Okay, kung nandiyan na po kayo, please shout Amen. Amen. Okay, Romans chapter 6, verses 12 to 14. Everybody, ready, begin. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, sa Panginoon, sa panibagong araw na ibigay po sa amin, upang kami po, Panginoon, ay makapag-aral po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay maging beneficial po sa amin ang topic po, ang amin pong mapapakinggan na preaching, at gamitin niyo po ako, Panginoon, sa sidlan, Panginoon, ng inyong pagpapala ng mensahe, Panginoon, na maihahayag ngayong umaga po na ito. Ganun, Panginoon, ang aming pong mahal na bishop, patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain po sa kanya pong mga preachings ngayong araw po na to, especially today, Panginoon. Nasa lugar po siya ng kainta, ingatan niyo po siya, Panginoon, at naway maging pagpapala po siya sa maraming mga tao. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. Yield yourselves unto God. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. So malinaw na tinuro ko po last Wednesday na ang pinag-uusapan dito ay mortal body. At yung mga members, yung mga instruments na yan, o yung mga members na tutukoy dyan, yung mga parts ng body natin. Na huwag mong gagamitin ang iyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Ang sabi dyan, neither yield ye your bodies or yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. At last Wednesday po, tinuro ko rin po from the preaching na ang ibig sabihin ng yielding ay presenting. So wag nating i-present yung ating pong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan o kasalanan. Bagkus, ang gawin po natin, i-present natin ang ating pong katawan, ang sabi dyan, sa Panginoon, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of unrighteousness unto God. At sinabi nga rin po natin sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Natatandaan niyo pa po yung mga puntos natin last Wednesday? Yung unang puntos natin, gwaldyahan natin yung ating pong mga mata. Guard your sight. Huwag nating gagamitin yung ating pong mga mata bilang kasangkapan ng kasamaan. Kung ano po yung mga tinitignan natin, dapat yung kapuri-puri sa Panginoon. Tama? So we have to guard our sight. Guard your eyes.
Huwag mo yang gamitin sa mga bagay na maglalagay sa isip mo ng mga basura, ng kamunduhan, ng mga bagay na maglalagay ng kalaswaan. Yung pangalawa nating puntos, guard your speech. So sa bibig naman tayo. Kaya napag-aralan po natin na ang bibig natin, sabi sa Bible, it's like hell. Inahilintulad siya sa impyerno. Full of iniquity. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, sa isang bibig, lumalabas yung curse and blessing. Yung pagmumura at yung pagpapala. At sabi ng Bible, wag nating gagamitin ang ating bibig sa ganong klaseng paraan. Na parang bang yung bibig natin, ngayon nagmumura, mamaya nagpe-praise, mamaya nagmumura na naman. Nawag dito sa church, talagang napakaganda mong magsalita, napakaayos mong magsalita. Pagdating sa bahay, kala mo hindi Kristiyano. Guard your speech. Huwag mong hayaan na yung bibig mo maging kasangkapan ng kasamaan. Let not sin therefore reign in your speech, in your sight. At ano po yung pangatlo natin? In your steps. Paan naman po? Nang ibig sabihin, ang Kristiyano hindi dapat napupunta sa lugar na hindi para sa kanya. Ang Kristiyano dapat sa lugar na ikapupuri ng Panginoon, ikalulugod ng Panginoon. Kaya kapag nahatak kayo, may humahatak sa inyo, halika punta muna tayo sa bar. Hindi ka iinom doon, sasama ka lang sa amin. Hindi yan para sa Kristiyano. Hindi ka dapat na-identify dyan. Hindi ka dapat makita dyan. Guard your steps. Dapat yung lugar mo, yung talagang kaluluguran ng Panginoon. Hindi yung lugar na ikahihiya ng Panginoon. Di ba sabi natin sa preaching, sana maging proud ang Panginoon sa atin dahil anak tayo ng Diyos. Now, ang pang-apat nating puntos, ready na po ba tayo? So, guard your sight, sa eyes po yan. Huwag nawa mag-reign yung sin sa ating pong mga mata. Yung speech, sa ano po yan, sa bibig. Yung steps, sa paa po yan. At yung pang-apat natin, pag-usapan natin yung kamay. Guard your hands. Guard your strivings. Guard your strivings. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 28, Ephesians chapter 4 verse 28, let him that stole steal no more. Definitely, kapag magnanakaw ang isang tao, anong ginagamit niya? Bibig? Meron ba nagnakaw na bibig yung ginamit? Meron daw. Paa? Ano ang ginagamit? Sa bagay, tama ka dun, Doc. No? Nakaw na halik, pwede nga naman yun. No? Ang kapalit nun, sampal, di ba? So, usually, ang ginagamit po sa kamay, ang ginagamit sa pagnanakaw ay kamay. Kaya pag magnanakaw, ang tawag dyan, malikot ang kamay. Ang sabi ng Bible, siyang nagnanakaw ay wag na magnakaw muli. But rather, let him labor. So in this point, ang pag-uusapan natin, yung pagtatrabaho. Dahil definitely, ang kamay natin connected sa ating pong labor. Ang kamay natin connected sa work. Ang kamay natin connected po sa pagtatrabaho, strivings. At alam nyo po, wag nawa mamuno ang kasalanan sa ating pong mga kamay. Wag nawa mamuno ang kasalanan sa ating pong paggawa. I-present natin yung ating gawa sa Panginoon. Yield your hands unto God. Yield your strivings unto God. Ano yung mga bagay na dapat pinagpupursigihan ng isang Kristiyano? Ang sabi po ng verse, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Sabi po sa Psalm 26 verses 9 and 10, Psalm 26 verses 9 and 10, gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. I think si David po yung nagsulat po ng Psalm po na ito eh. Tingnan niyo po sa verse 10, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. Alam niyo po yung bribe? Suhol. So, sabihin na natin, yung idea nito, ang sabi ni David, huwag siyang ma-identify sa mga sinners dahil ang identification ng mga sinners na yon, yung kamay nila punong-puno ng kasalanan. Yung kamay nila, ginagamit nila sa pagkakasala. Sabi nga, full of bribes. Ibig sabihin, may mga anomalya.
Kaya gusto kong makita po natin dito, number 1, the basis of work. Ano po ang basihan dapat ng ating pong pagtatrabaho? Ano ang basihan ng gawa ng ating pong mga kamay? Dapat po ito po ay God bestowed. Make sure that the work you're doing comes from God, comes really from God. I-make sure po natin yung ating pong paggawa ay galing po talaga sa Diyos. Kaya nga, di ba po, yung mga nagtatrabaho, usually nagpapagabay po yan sa pastor, kasi baka mamaya yung trabaho mapipili po natin, hindi kalulugod ng Panginoon. Ang sabi dito, Proverbs chapter 11 verse 1. Proverbs chapter 11 verse 1. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Nag-uusap dito ng balance. Ibig sabihin, hindi gusto ng Panginoon na tayo po ay nanloloko ng kapwa. Hindi gusto ng Panginoon na ang ating pong pagtatrabaho at pagkita ng pera ay may involvement ng illegal na trabaho o illegal na aktibidades. God will not be pleased with illegal work, my dear brethren. God will not be pleased with the kind of work that will keep us out of His will. Hindi malulugod ang Panginoon kung yung trabaho mo ay ilalayo ka sa Panginoon. Kaya i-make sure po natin, di ba? Dapat ang trabaho natin galing sa Panginoon. At kung galing sa Panginoon yan, hindi ka niyan ilalayo sa Panginoon. Kung galing sa Panginoon yung trabaho natin, kung galing sa Panginoon yung ginagawa natin, hindi ka niyan ilalayo sa kalooban niya. Kaya sinasabi ni Bishop, di ba, na ang blessing dapat naglalapit lalo sa atin sa Panginoon, hindi naglalayo sa Panginoon. Kasi hindi mo pwedeng tawaging blessing yan kung nalalayo ka sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang purpose ng blessing, di ba, maging masaya tayo sa ating pong buhay. Pero yung kagalakan na yan ay kagalakan sa Panginoon. So habang tayo pinagpapala ng Panginoon, tayo lalong umiigting yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Now, i-assess mo. Baka mamaya yung trabaho na yan, hindi na God bestowed. Baka yung basis sa pagtatrabaho mo, hindi na para sa Panginoon. Baka nalalayo ka na yan para sa Panginoon o nalalayo ka na yan sa Panginoon. Let us always make sure that the work of our hands, di ba, will really keep us closer to God because He is the source of blessing. Hindi trabaho mo ang source ng blessing. Ang source ng blessing, ang Panginoon. Ang daming tao po hinampas yung katawan nila sa pagtatrabaho. Pero hindi na-promote. Bakit? Kasi na politika yan. Pero ang daming mga nagtrabahong Kristiyano na politika sa work, pero na-promote. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ang promotion hindi naman nanggagaling sa north or kung saang direksyon. Ang promotion galing po yan sa Panginoon. East nga yata or west yung ginamit po doon, di ba? Ang promotion hindi galing sa east, hindi galing sa west. Ang promotion galing po sa Panginoon. Kaya nga kahit po sa testimony ko po, di ba? Sabi ko nga po, nagtrabaho din po ako before at sa rating namin every year, isa ako sa top. Okay? Pero gusto may gusto na ilagay ako sa pinakamababa dahil lagi na lang ako yung nakakakuha ng mataas na bonus. So this time, ilagay naman daw ako para mag-give chance to others. Siyempre, sa isang, di ba kung mag-iisip ka, buong taon ka naghirap, you deserve that reward. Nevertheless, dahil ang sabi sa Bible, maging submissive tayo sa mga masters natin, nagpa-submit po ako, sige po, ma'am, kung talagang yan ang para hindi ka mahirapan, hindi ka mahirap. Pero gusto kong sabihin sa'yo na nagtrabaho ako ng maayos, hindi siya madali for me. Diba? Kasi nagtrabaho ako, I think I deserve it. Pero kung para hindi ka ma-stress, huwag mo kaintindihan, okay lang po, matatanggap ko po yan. Inalaw po ba ng Panginoon? Hindi. Kahit nilagyan ako ng mababang rating, pagdating sa vice president na hindi ko naman ka-close, na hindi naman ako nakikita, biglang pinagpalit yung mga Sabi, tumawag nung gabi, bakit ganito si Norman? Bakit ganito yung niya, yung rating niya? Pagpalitin mo sila ng gano'n, walang nagawa. Yung nag-grade sa akin. Sino ngayon ang may kagagawan nun? Sino ang may kagagawa ng pagbabago ng rating na yon? Hindi ba kamay yun ng Diyos? Panginoon kasi ang nagbigay ng work sa akin. At hindi ko kinalimutan ang Panginoon sa akin pong pagtatrabaho. In fact, alam sa work ko po noon, na basta church, hindi nila ako pwedeng i-hold.
Kapag Wednesday prayer meeting, on the dot ako umaalis. Ibang araw, kasi usually 5:30, alisan na po yan. Pero pag officer ka sa bank, umalis ka, alam siguro po ito ni Ma'am Maris, no? Pag 5:30, Ma'am Maris, kunyari, ganyan, kung ano man yung oras, umalis ka ng on the dot, may mga masasabi yung mga tao sa paligid mo. Usually, after 1 hour ka pa bago makalis, o minsan nga 2 hours pa. Kasi nga, pag umalis ka on the dot, tapos nakita mo, hindi pa sila tapos magtrabaho, medyo magkakaroon ng maling, di ba, yung conception sa'yo na parang, samantalang ako, mabilis po ako magtrabaho po kasi. Pero pag Wednesday, wala mag-iisip sa akin bakit. Alam nila prayer meeting. Alam nilang kailangan ko umalis on the dot dahil may prayer meeting. Pag DVBS, alam po nila na mag-leave po ako dyan, hindi pwedeng nila akong pigilan sa leave ko. Bakit po? Kasi alam nila na yung trabaho ko galing sa Panginoon. Alam nila na kapag nasa trabaho ko, nagpe-pray ako po doon. Kapag may problema sa work, nagpe-pray po kami doon. Kaya nga nung umalis po ako sa una ko pong trabaho, ang sabi sa akin ng boss ko, naku, baka mamaya magkaroon na kami ng mga matitinding problema. Bakit po, ma'am? Kasi wala ka na, wala namang pe-pray sa amin. Bakit nila naiisip yun? Kasi in-identify ko yung sarili ko na isang Kristiyano na nagtatrabaho. Na hindi yung trabaho ko ang basis ng blessing. Kundi ang basis ng blessing, walang iba kundi ang Panginoon. So make sure that your work is God-bestowed at nakakalugod sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung trabaho natin maging kasangkapan ng kasamaan. Huwag nating maging hayaan na yung ating pong pagkita ng pera ay yung idea na magda-down tayo ng iba o manloloko tayo ng kapwa po natin. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. The benefits of work. Ang benefits po ng isang work na binigay ng Panginoon, goodness and blessings. Kabutihan sa buhay at mga pagpapala. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Kaya kapag ang isang trabaho, isang bagay, tinuloy mong blessing, huwag kang malulungkot. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, He added no sorrow with it. Kaya kunyari may problema sa work mo. Ang unang tanong, blessing ba sa yung trabaho mo? Opo, pastor. Panginoon ba nagbigay ng trabaho mo? Opo, pastor. O huwag ka malungkot kung may nangyayari kasi part yan ng trabaho. Kung inaangkin mong blessing at ang Panginoon na nagbigay ng trabaho mo, ang sabi ng Bible, He added no sorrow with it. It will make, sabi doon naman, it make it rich. The blessing of the Lord, it make it rich. And He added no sorrow with it. Ayan. Pag nababasa natin yung verse na to, naaalala ko si Mamita si Ninang Lina ko di ba? Kasi paboritong verse to ni Ninang Lina. So Proverbs 10:22, talagang sabi ni Bishop noon, natatandaan ko sa preaching ni Bishop, i-memorize natin to. Kasi yan po ang benepisyo po kapag Diyos ang nagko-control ng buhay po natin. Kapag pinesend natin yung ating pong mga kamay sa Panginoon, bakit po? Pagpapalain tayo ng Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon, tandaan nyo, laging ilalapit tayo sa kalooban niya. Okay, the basis of work, the benefits of work, goodness and blessings, and then the bottom line in work. The bottom line in work. Ano po yun? Give your best. Give your best. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Pag tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ating pong mga kamay, huwag kang tatamad-tamad. Pag tayo pinagkatiwalaan ng ministry, pag tayo pinagkatiwalaan ng gawain, pag tayo pinagkatiwalaan ng trabaho, ang sabi ng Bible, huwag tayong maging slothful. Ang ibig sabihin po ng slothful, yung tatamad-tamad. Huwag tayong maging tamad. Instead, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10, Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Give your best. Yan ang sabi ng Bible. Kung gagawa ka na lang din, give your best. If you know that your work came from God, give your best. Ang isang Kristiyanong manggagawa, the best dapat yan. Ibig ko sabihin, di ba, yung magiging proud naman sa'yo, yung magiging proud ka sa sarili mo, at magiging proud sa'yo yung nagbigay ng blessing po na yan. Kasi tandaan nyo po, when we talk about blessing, we're talking also about stewardship.
dapat maging mabuti tayong katiwala ng mga inilalagay ng Panginoon sa ating pong mga kamay. Okay. So, bibilisan ko lang po ito kasi may ladies fellowship po ngayon, no? Okay. Guard your strivings. Let not sin therefore reign in your mortal body. Huwag nawa kasalanan ang makita sa ating pong mga kamay. Ano po ngayon ang ating pong gagawin sa ating pong mga kamay? We have to yield it to God. Okay? We have to yield our hands unto God. I-present natin yung ating pong mga kamay sa ating pong Panginoon. Sa ating pong Panginoon. Ano pong dapat natin gawin sa ating pong mga kamay? Una po, strive to pray. 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ang sabi ng Bible, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kamay po dapat natin ay ginagamit po para po sa panalangin. Huwag natin gamitin yung kamay natin para makasakit po ng kapwa. Instead of using your hands para suntukin yung kapwa mo, instead of using your hands para sampalin yung kapwa mo, saktan yung kapwa mo, lokohin yung kapwa mo, gamitin mo yung kamay mo para ipanalangin ang kapwa mo. Dan po natin dapat ginagamit yung ating pong kamay. Strive to pray. Pangalawa, strive to provide. Strive to provide. Romans chapter 12 verse 13. Romans chapter 12 verse 13. Ano po sabi ng Bible? Everybody? Ready? Begin. Sabi ng Biblia, dapat ang mga Kristiyano distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Ibig sabihin, generous. Hindi bagay sa Kristiyanong kuripot. Instead of you na ganito, dapat ganito. Dapat tayo ay parang river. Daluyan dapat tayo ng pagpapala. Tandaan nyo po, alam ko naging illustration po ito ni Bishop, na kapag sinara mo yung kamay mo, may i-stack yung blessing. Pero kapag binuksan mo yung kamay mo, tuloy-tuloy ang blessing. Ang sabi naman ng Bible, sabi ni Jesus Christ, it is more blessed to give than to receive. Tama po? At kapag tayo po ay mapagbigay, anong tawag doon? Bukas, palad. Kapag tayo po ay nakasalang palad, tawag doon. Diba? Makati ang palad kasi punong-puno ng pera, nasa iyo lang, diba? So, ang sabi dyan, distributing to the necessity of the saints. Nawa po tayo po mga mananampalataya ay hindi lang basta nagtatrabaho para sa sarili natin. Walang masama that we're working for ourselves to reach our dreams, to reach our goals. Wala pong masama dyan. But there's a better reason why we're working. We have to use the work of our hands to support the cause of Christ. Nawa po yung ating pong pagtatrabaho ay makasuporta po kung ano talaga ang dapat na itinalaga sa Kristiyano. Yung Great Commission, di ba? Supporting mission, supporting the church, supporting the brethren, supporting the needy, supporting the poor. Yan po yung sinabi po ng Biblia. Mark 8:36. At maganda po malaman po natin itong lahat. Ang sabi ng Mark 8:36, isang popular po na verse, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Of course, alam natin po, no? Kahit makuha mo yung lahat ng yaman sa mundo, kung hindi mo naman makikilala si Jesus Christ, walang saysay yung lahat ng yaman. Walang masama na maging mayaman. Pero kung sa kayamanan mo, hindi ka nakakita ng yaman ng salita ng Diyos, yun ang masama. Walang masama na magkaroon tayo ng mga dreams in life. Pero what about the afterlife? Tinanggap na ba natin ang Panginoong Hesus? Huwag lang dito yung isipin po natin. Huwag lang sariling kapakanan. Sa mga wala pa pong Kristo sa puso, ito po ay magandang paalala na meron pa pong buhay pagkatapos po nito. Ang tanong, saan pupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka? Mamaya po, may counselor po, kung may sa mga bisita po natin, may counselors po tayo na mag-i-explain po sa inyo. At kahit po sa mga Kristiyano po, ang paalala po natin, kung ngayon dito pinagpala ka, how much more, di ba? How about doon po sa langit? Meron din pong rewarding sa mga Kristiyano. May mga rewards ka ba someday? Baka mamaya nag-ipon tayo ng kayamanan dito, pero ang sabi ng Bible, masisira lang lahat ng yaman. Hindi natin madadala yan. Ano ang pwede natin dalihin?
Yung mga kaluluwang ating pong inoffer sa Panginoon, yung ating pong paglingkod sa ating pong Panginoon, yan lang po ang pwede nating madala sa kalangitan. Ang tanong, meron ka ba nun? What's in your hands? Okay, strive to pray, strive to provide, and strive to praise. Strive to praise. Gamitin po natin yung ating pong mga kamay sa pagpupuri, hindi sa pagkakasala. Alam niyo po, pag tinataas mo natin yung kamay natin, di ba, yung kamay natin, kapag ang isang tao po ay na-hold up, anong ginagawa po niyan? Tinataas mo yung dalawang kamay, tama po? Hold up. Anong pinasinasuggest po nun? Pag tinaas mo yung dalawa mong kamay, pag hinold up ka, sige na, kunin mo na lahat. Itabi mo lang buhay ko. Tama? Ganun po yun. Eh dito naman sa church, naman tayo hino-hold up eh. Ang gusto ko lang ipakita doon, na kapag tinataas natin yung kamay, it suggests surrender. Mas maganda na itaas mo yung kamay mo, hindi dahil na-hold up ka. Mas maganda na hindi mo tinataas yung kamay mo, o ginagamit mo yung kamay mo sa kasalanan. Mas maganda, ginagamit mo yung pagtaas ng kamay mo para sa papuri sa Panginoon. We have to surrender ourselves to God. Eh ang Panginoon, di ka naman hinuhold up ng Panginoon eh. Kasi wala naman sa atin dito, pinilit ng Panginoon para pumunta dito ngayong umaga na ito eh. Pero pag hinold up ka, willing kang ibigay lahat, di ba? Para lang masave yung buhay mo. Eh ang Panginoon, niligtas na yung buhay mo, hindi mo pa ibigay ang lahat para sa Panginoon. We have to surrender our hands to the Lord, especially in praising God. Psalm 63 verse 4, Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Okay, number 1, guard your sight. One pa lang tayo. Number 2, guard your speech. Pangatlo, guard your, ano po? Steps. Opo. Number 4, guard your strivings. Now, let's go naman to the next part of the body, your heart. Your heart. Number 5, guard your sentiments. Guard your sentiments. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Isa po sa dapat nating gwaldyan, yung ating pong puso. Let that sin therefore reign in your hearts. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield your hearts unto God. Binabago ko lang po para mas may emphasis po tayo. I-present mo yung puso mo sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Really, who can know it? Walang iba kundi Diyos lamang po, even you. Madadaya ka ng sarili mong puso. Kayo mga nagpapakinig sa inyo ngayon, huwag ka agad ma-fall. Bakit? Baka mamaya hindi ka kalooban ng Panginoon yan, na-fall ka agad. Sasaktan ka lang. Baka mamaya wala palang blessing ng magulang o walang blessing ng pastor. Pero masyado ko nang bumigay dyan. Di ba? I-make sure mo, baka ipag-pray mo muna. Huwag masyadong yung puso mo agad, emotions lang agad. Hindi po. Dapat kasama yung prayer. Kasama yung guidance ng parents. Kasama yung guidance ng ating pong pastor. Kasama dapat po yung talagang pagtukoy sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit nagkakamali ang isang tao kasi sinunod niya yung kanyang emosyon. Hindi muna nag-isip, hindi muna nag-pray, hindi muna nagpagabay. Yung bugso ng emotion, minsan yan po ang sumisira ng buhay po natin. Alam niyo po, ang puso po natin, isa po yung powerful muscle. The heart is a powerful muscle. Tama po? Muscle po ang heart eh. Ang ginagawa po yan, mula po nung isinilang tayo, pumping and pumping blood. At ang ginagawa po ng heart, yung dugo, pinapump niya sa buong katawan, yung dugo, may dala po yung oxygen para yung katawan po natin magkaroon ng energy. Tama po? So, kapag umiikot po yung dugo natin sa katawan, nagagamit ngayon yung mga parts ng body po natin. Pero pansinin niyo po, kapag tayo po ay nalulukob ng emosyon, kapag tayo po ay biglang may bugso ng damdamin, ano ang una pong naapektuhan? Puso po, di ba?
bumibilis yung tibok ng puso. Kapag galit ka, bumibilis yung tibok ng puso mo. Namumula ka, na tumataas yung pressure, di ba? Nagkakaroon ka ng mataas na blood pressure. At alam niyo po ba, kapag hindi mo naalalayan yung emotion mo, kapag hindi mo naalalayan yung sentiments mo sa buhay, pwedeng it can endanger your life. Yung bang dahil sa emotion, hindi mo siya na-handle, yung sentiments mo hindi mo na-handle, hindi ka nakatulog kasi nga, iniisip mo siya ng iniisip. Di ba? Sinaktan niya ako. Ganyan, di ba? 3 araw ko nang hindi nakakatulog dahil sa, dahil sinabihan ka lang, uy, ang taba mo ngayon ah. Di ba, pag mga reunion, yung mga tita daw, mga tita sasabihin agad sa'yo, parang ang taba mo. Kaya pag may nagsabi kayo sa amin ni Pinos na mga kamag-anak, ay, ang taba mo, ay, wala sa aming yun, pakimkim. Walang regalo sa amin yun. Nabiro lamang po. So, di ba po, usually, pag meron tayong dinadala sa damdamin natin, parang di tayo pinapatulog, anong naapektuhan? Puso po natin. Kaya pag nagagalit tayo, anong sinasabi mo? Oh, puso mo. You have to guard your heart. Huwag mong hayaan na mamuno dyan ang kasalanan. Kasi nga, ang puso, maaapekto yan at pwedeng ikamatay mo yan. Kapag hindi mo yan na-handle ng maayos. Kaya mga kapatid, maganda mapag-usapan po natin ito dahil kapag hindi natin na-handle yung emotions natin ng maayos, it can lead us to do things that we didn't think through. Mga bagay na hindi natin napag-isipan ng maayos. Let not sin therefore reign in our hearts. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo, di ba? We have to present ourselves, our hearts to God. Ano po ang klase ng puso na meron dapat tayo na gusto ng Panginoon? Una po, clean hearts. Ang gusto ng Panginoon, malinis na puso. Psalm 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tapos pagdating po ng verse 13, ano po ang produkto ng nagkaroon ng malinis na puso ang isang tao? Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. I-make sure po natin na yung puso po natin malinis sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi ka makakapagturo ng maayos kung madumi yung puso mo. Hindi ka makakapag-encourage ng tao kung madumi rin ang puso mo. Hindi tayo makakapag-convert ng mga sinners kung madumi yung puso po natin. Kaya nga po sa personal evangelism na tinuturo po natin, no, isa sa mga preparations po natin sa personal evangelism, dapat merong clean hearts. Dapat may binagong puso at nilinis na puso. So, ang gusto ng Panginoon, may malinis tayong puso. Pangalawa, at lahat po ito connected. Pangalawa, calm hearts. Kalmadong puso. Ang gusto ng Panginoon ay calm heart. Kalmadong puso. Colossians chapter 3 verse 15. O sige, basahin po natin yung verse 12. Kasi ito po yung pagtuturo ng Panginoon on how to relate with one another. So, ang pinag-uusapan natin dito, being mature in spirituality. At wag po tayo maging immature or carnal. Ang sabi po ng salita ng Diyos, put on therefore as the elect of God, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, ang nakikita dapat sa atin, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung meron man tayong pag-aalitan, dahil lahat naman tayo pinatawad ng Panginoon, magpatawaran din po daw tayo. And above all these things, put on charity. Pagmamahal. Sapagkat pag meron tayong pagmamahal sa kapwa natin, anong sabi dan? Yan po yung bond of perfectness, maturity, spiritual maturity. Kaya ang isang Kristiyanong mature ay yung Kristiyanong mapagmahal. Ibig sabihin, kahit gawang ka ng masama niyan, mamahal mo pa rin yan. Ibig sabihin, kahit i-chismis ka niyan, magmamahal ka pa rin. Hindi ka magmumura, magmamahal ka pa rin, di ba? Kahit anong gawin sa'yo niyan, di ba, nandun pa rin yung pagmamahal. Bakit? Kasi spiritually mature ako eh. Ang sabi ng Bible, above all these things, put on charity, put on love. At yung charity dyan is agape love, the unconditional love coming from God. And from that word, unconditional, ibig sabihin, hindi nakabase sa kung anumang kondisyon.
Dahil lahat naman tayo pinatawad ng Panginoong Hesus. Kaya ang dapat nakikita sa atin, magpatawaran sa isa't isa. Kaya ang sabi po ng verse 15, and let the peace of God rule in your hearts. Maging kalmado ka. Kung mature ka na Kristiyano, dapat ang nakikita sa'yo ng Panginoon ay isang kalmadong puso. Dapat ang namumuno sa atin yung peace of God. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. So ano po yung gusto ng Panginoon pagdating sa puso po natin? Dapat po malinis, clean. Dapat po calm. And pangatlo po, dapat po confident hearts to God. Confident hearts to God. Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So if you want to present your heart to the Lord, make sure that it's a clean heart, it's a calm heart, and it's a confident heart to God. Nagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba, hindi mo ma-reach yung kalmadong puso o yung malis sa puso kung hindi ka muna nagtitiwala sa Panginoon. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, ang susunod niya, lilinisin tayo ng Panginoon. Kapag nilinis tayo ng Panginoon, ang susunod niyan, yung kapayapaan ng Panginoon nasa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na maging kasangkapan ng kaaway, kasangkapan ng kamunduhan, kasangkapan ng kasalanan ang ating pong mga puso. Yung ating pong mga sentiments. Because your emotions can be used against you. Diba sabi sa husgado, your words can be used against you. Pero ang katotohanan din po, your emotions can be used against you. Marami tayong mga naranasan sa buhay natin na kung sana pala hindi ako nagsalita ng ganito, kung sana pala hindi ako nagwala, di ba? Maraming mga sana na preserve the relationship kung sana na-handle lang natin yung ating pong puso. Marami sana tayong hindi pagsisisihan sa buhay kung sana hindi lang tayo nadala ng ating pong bugso ng damdamin. Guard your sentiments. Guard your heart. Nandiyan pa po ba kayo? O kalabitin niyo po yung mga katabi niyo po. Baka natutulog na po. Okay? O mga kapatid, guard. Be on guard. Okay, last point. Last point na po. Ano po yung una natin? Guard your sight. Pangalawa, guard your speech. Pangatlo po, guard your steps. Pangapat, guard your strivings. Panglima, guard your sentiments. And last point, kung tapos na natin yung mata, tapos na yung bibig, tapos na yung ating mga paa at kamay, pati puso, ang natitira lang po yung ating pong isip. Guard your mind. Guard your selections. And this is about choice. This is about decision. Alam niyo po, when we talk about decision making, ano po ang ginagamit po natin dyan? Sabi nga po, wag daw puso eh. When you're deciding, you have to think. We have to use our mind. So we have to guard your choice, guard your selections. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag tayong mag-conform sa mundo po na ito. Huwag po tayong makiayon sa mundo na ito. Huwag natin piliin ang kamunduhan. Ang sabi ng Bible, renew your mind. Ituon natin yung ating pong isipan doon sa kalooban ng Panginoon, at ang kalooban ng Panginoon, good and acceptable and perfect. May tatlo po akong gustong ipakita sa inyo, tatlong tao sa Bible na anong klaseng choice, anong klaseng pag-iisip ang meron po sila. Na sana po bilang mga Kristiyano, ito rin po yung ating pong maging kaisipan. When we yield our minds to God, ito dapat yung makita po sa atin. Una po, Joshua's choice or Joshua's selection. Ano po yung naging choice ni Joshua? Isa pong holy mind. Ang sabi po sa Joshua 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me, ito yung choice. Pinag-isipan niya ito.
For sure. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang pinapakita to, separation from idolatry, holiness, consecration. Yan po ang choice ni Joshua, isang banal na kaisipan. Alam niyo po, pwedeng umakyat sa ulo natin kasalanan at kabunduhan. Pwedeng mapunta sa isipan natin yung kasalanan at kamunduhan. Let not sin therefore reign in your minds, mga kapatid. Clearly po, ito pong selection ni Joshua, it led him to holiness dahil po ang nilagay ni Joshua sa isip niya, walang iba kundi Word of God. Dahil yan din po yung instruction sa kanya at the beginning of his leadership. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, imagine mo, napakatagal na po nun eh. Yung kanyang sinabi po na, but as for me and my house, we will serve the Lord. Chapter 24 po yun. Pero sa chapter 1, sa beginning ng kanyang leadership, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya ganun yung naging choice ni Joshua. Kaya ganun yung naging yung resulta ng buhay ni Joshua. Kasi ang pinasok na sa isip niya, yung salita po ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang pinapasok nyo po sa isip nyo? Baka mamaya puro mga basura po ng mundo. Puro mga bagay na wala naman pong sense o katuturan. Tapos yung Biblia na salita ng Diyos na isang tabi na natin sa ating pong mga buhay. Tingnan nyo po, if we focus on God's Word, mga kapatid, meron din pong kapayapaan. Isaiah chapter 26 verse 3, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Yung mga tao na yung isip nila nakastay sa Panginoon, sa salita ng Diyos, meron daw pong perfect peace. Meron daw pong peace of mind. Sa Philippians chapter 4 verses 8 and 9, na sinasabi po ng salita ng Diyos, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Positive thinking po yan. Pero pagdating po ng verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. Ano po yun? Spiritual learnings. So, positive thinking plus spiritual learnings, ano po ang resulta? And the peace of God shall be with you. Hold on to positive thoughts plus spiritual learnings coming from the Bible. At dun po tayo magkakaroon ng peace of mind. Kasi kaya tayo natututo sa Bible, paano may apply natin? Tama po? Hindi ka matututo kung di mo ina-apply. Masasabi mo natuto ang isang tao pag in-apply niya yung kanyang nabasa o kanyang narinig o kanyang nakita. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, yung mga bagay na nakita sa kanya, do. And the peace of God shall be with you. Yan po ang choice po ni Joshua, a holy mind. Pangalawa, ano po yung pinili? Yung selection po naman ni Joseph. Joseph's choice. An honorable choice. An honorable choice. Alam niyo po, pwedeng umakit, sabi natin kanina, sa choice ni Joshua, pwedeng umakit sa ating po mga isipan, kasalanan, kamunduhan, idolatry. Tama po? Yung bang iniisip natin, malayo na sa Panginoon. Hindi mo na naaalala ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes chapter 12, remember now thy Creator in the days of the youth. Dapat sa araw pa lang po ng pagkabata natin, ang isip na natin, Panginoon na po. Bakit? Kasi alam po yan na nagsulat, si Solomon. Nawala yung focus niya sa Panginoon. Nawala yung isip niya sa Panginoon. Kaya yan ang sulat po niya. Sa dulo ng kanyang buhay, ang ina-advise niya sa kanyang anak, alalahanin mo ang Diyos sa araw pa lang ng iyong pagkabata. Isipin mo na ang Diyos sa araw pa lang ng iyong pagkabata. Kaya habang nabubuhay pa tayo at narinig mo itong mensahe na to, isipin mo na ang Panginoon. At pangalawa, yung choice naman ni Joseph, honorable choice. Kasi ang pwedeng umakit sa ulo po natin, paghihigante, revenge.
Sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20, hindi ko na pala ikwento po yung buong buhay ni Joseph. Alam na po natin yung buhay ni Joseph. Pero ang sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20, nung kanyang kinonfront yung kanya pong mga kapatid, "But as for you, ye thought evil against me." Ang inilagay ng mga kapatid niya sa isipan nila ay patayin si Joseph. Gawa ng masama si Joseph. Pero yung bang inilagay ni Joseph sa kanyang isipan? Hindi po. Ang sabi ni Joseph, "But God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive." Joseph did not take revenge. He did not think ill of anyone. His choices would always bring honor to God and to himself. Ano po yung mga example po nun? Sa buhay po niya, he did a great job. Lahat ng inilagay ng Panginoon sa kanyang kamay, binigay niya yung best niya. Nung dumating siya sa temptation, umalis siya sa temptation. At na-accuse siya unjustly. Tinakasan niya, kung tutuusin, parang rape na nga po yung gagawin po kay Joseph. Pero, siya pa rin naakusahan, siya pa rin nakulong. So, at the face of temptation, he went away, he ran away. And even during persecutions, nung nandun po siya sa kulungan, he trusted God even more. At nung siya po ay pinomote ng Panginoon, hindi nilagay ni Joseph ang paghiganti sa kanyang isip. It's an honorable choice. Something that God would really be proud of. Siguro sabi ng Panginoon, "I'm proud of you na pinomote kita." Kasi kung pinomote na siya ng Panginoon, kung tutusin, pwede niya nang balikan si Potiphar. Tama? Pwede niya ipakulong yung asawa ni Potiphar. Kasi siya na yung kanang kamay ng Pharaoh eh. Lahat ng decision making nasa kanya na eh. Pwede niya nang balikan yung lahat ng mga nagkasala sa kanya. At nung nakaharap niya yung mga kapatid niya, hindi pa rin po siya naghigante. Bagkus ang pinakita po niya, alam niyo po pinakita po niya? He showed that he understands the general purpose of God. He showed that he understands the will of God. Alam niyo po, yun po yung maganda po sa isang mananampalataya. Yung bang kahit anong sitwasyon sa buhay po natin, iisipin natin, there's a greater purpose. Laging may greater purpose ang Panginoon. Maaring sa panahon mo ngayon, hindi mo maintindihan. Pero eventually, papaintindi sa iyo ng Panginoon. Sabi naman po sa Romans 8:28, "And all things work together for good." Lahat po ng bagay sa buhay ng Kristiyano, hanggat tayo po ay nakakabit sa ating pong Panginoon, yan po ay magiging mabuti. Maybe dinadaan ka ng Panginoon sa testings. Maybe sa mga trials. Pagdaanan mo lang, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Make the right choices. Make the honorable choices. Huwag kang kakapit sa patalim. Huwag kang maghihigante. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Joseph showed that he eventually understood the general purpose of God na kaya pala siya nilagay doon to save a lot of people. Walang bitterness. Walang any hint of revenge kay Joseph. Okay, pangatlo po, nandiyan pa po ba kayo? Last na po ito. Okay, una po, Joshua's choice, yung selection po ni Joshua, holy mind. Choice ni Joseph, honorable choice. At yung choice naman po ni Jesus. Jesus' choice, may hula po ba kayo? Pagdating sa isip ng Panginoong Hesus, a humble choice. Ang sabi ng Philippians 2:5-8, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Alam niyo po, ang pwedeng umakyat sa isip natin, hindi lang kasalanan. Ang pwedeng umakyat sa isip natin, hindi lang paghihigante. Ang pwedeng umakyat sa isip natin, kayabangan. Kaya nga, di ba, pag mayabang ang isang tao, anong sabi sa kanya? Ang laki na ng ulo mo. Pero sana ang gayahin po natin, yung ating pong tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Diyos siya, pero nagkatawang tao. Napaka-humble. Nung dumating po ang Panginoong Jesus sa sabsaban sa Bethlehem, isang maliit na city, okay, town.
Sino ang kasama ng Panginoong Hesus nung siya po ay isinilang? Di ba sabi nga, sabsaban nga po eh. Humility ang pinakita po ng Panginoon. Kaya po hindi tama sa mananampalataya na mayabang. Ang sabi ng Bible, dapat ang isip natin katulad ng isip ng Panginoong Hesus. At ano ang klase ng kaisipan po na yon? Isang mapagkumbabang pag-iisip. Huwag mong hayaan na tayo po ay maging puffed up. Huwag nating hayaan na tayo po ay maging mayabang o mapagmalaki sa kapwa. Ang dapat na mga choices natin sa buhay ay nagpapakita ng ating pong surrender and submission sa kalooban po ng Panginoon. Kasi ang katotohanan, hindi po tayo mas marunong sa Panginoon. Lagi ang dapat po natin gawin ay kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya tingnan niyo po si Jesus Christ, lagi po niya sinasabi, di ba? Nevertheless, not my will but thine. Pinapakita po nun yung submission ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. At ganoon din po dapat ang isip po natin. Kaya kahit may gusto tayong isang bagay, wag mong gawin yon. Bakit? Kasi pag ginawa mo yon, kahit di naman kalooban ng Panginoon, parang nagmamalaki ka na sa Panginoon. Bakit? Kaya mo na? Kaya mo na mag-isa? Kaya mo na maging independent sa Panginoon? Hindi po dapat ganun ng Kristiyano. We always have to be dependent to God. At nagpapakita po yun kapag tayo po ay mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. So, tingnan po natin yung mga choices ng mga tao po na ito. Si Joshua, ang naging choice niya, holy mind. Si Joseph, honorable choice. An honorable mind. Si Jesus, ang naging choice niya, a humble mind. Guard your selections. Ano po yung una natin? Guard your sight. Guard your speech. Guard your steps. Guard your strivings. Guard your sentiments. And last po, guard your selections. Yung choices po natin. I-guard po natin yung ating pong kaisipan. Again, for the last time, babasahin ko po yung ating pong main verse. And after this, ay dadako na po tayo sa ating pong altar call. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. It's now time for us para lumapit ulit sa Panginoon. At kung tayo po ay may mga kakulangan, tayo po ay may mga pagkakasala sa Panginoon, it's time for us to repent at baguhin natin yung ating pong mga ways. Baka po may times na hindi natin nagwaldyan yung ating pong emosyon. May mga times na hindi natin nagwaldyan yung ating pong mga desisyon, yung ating pong mga choices, yung ating pong pagpili. Baka may mga times na hindi natin nagwaldyan yung ating pong mga pagtatrabaho na nailayo na ito tayo sa ating pong Panginoon. It's now time for us to settle ourselves in front of God at ayusin po yung ating pong mga buhay. Tayo po tayo lahat. Let's all stand. At kung sa paano po kayo kinausap ng Panginoon, let us open now the altar for you to pray to God. Sa ating po mga bisita, may mga counselors po tayo na nalapit po sa inyo upang kayo po ay bahagian ng importanteng mensahe ng kaligtasan. Sige po, bukas po ang altar. Huwag na po natin patagalin. Lapit po tayo sa Panginoon. Huwag mong hayaang kasalanan ang mamuno sa katawan mo. Bagkus ang katawan po natin dapat kapuri-puri sa ating pong Panginoon. Praise God if God is using you. Praise God if you are really using yourselves, your life, pleasing unto God. Praise God. That's something to thank God for. Pero maganda pong maalalahanan po tayo sapagkat kaya kailangan ng panggagwaldya. Kaya kailangan po ng guarding. Kasi laging may attack. Kasi laging may temptations. Kasi meron tayong kaaway. Kasi nasa mundo tayo na hindi naman talaga natin mundo. We always need the Lord to control us, to reign in us, to lead us, to guide us. We always need the Lord.
At hayaan mong i-present mo yung katawan mo sa Panginoon at gamitin yung katawan na yan ng Panginoon. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the messages that we've received since Wednesday, O God. Once again, Lord, lumalapit po kami sa iyo. Pinepresent po ang aming katawan. Nawa, Panginoon, katawan po namin ay maging kapuli-puli po sa inyo. May we present ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. Nawa, Panginoon, malugod po kayo, Panginoon, sa amin pong mga tinitignan. Malugod po kayo, Panginoon, sa lumalabas po sa aming bibig. Malugod po kayo, Panginoon, sa amin pong mga pinupuntahan. Malugod po kayo, Panginoon, sa amin pong mga ginagawa. Malugod po kayo, Panginoon, sa amin pong nararamdaman. Malugod po kayo, Panginoon, sa amin pong mga iniisip at mga desisyon. Nawa, Panginoon, sa lakat ng amin pong pagkilos ay makita po ang kaligtasan na meron po kami. That we will guard our bodies, Lord, and that you will use this body for your glory, O God. We always need you. Lord, ang gusto po namin, gamitin niyo po itong katawan nito para ikaw po ay mapapulihan, mapaglingkuran. Huwag nawa ito, Panginoon, magamit sa kasamaan. Bagkus, Panginoon, magamit ito sa ikalalawig ng Ebanghelyo, sa ikalalawig po ng iyong pong glory, Panginoon, for your glory. And Lord, please bless us. Bless our lives, O God, as we continue to obey your will. Salamat po, Panginoon, sa paalala po ng inyong salita. Gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may all go back to your seats. At tawagin na po natin ating pong MC. Amen. Salamat po, Pastor Norman, sa napakagandang paalala niyan. So talagang nag-part 2 pa. Okay? So ngayong umaga about yung ating striving, yung ating pong selection, yung ating pong ano mo na isa? Sentiment sa puso. Yan, okay? So sana po nagbigay ng po ng paalala sa atin yan as we go on sa ating pong Christian life. But before we close in prayer, so I think ilang araw na lang po, I think 9 days, katulad po na sinabi ng ating pong Pastor Norman, yung bilang suporta po na ang ating pong mahal na bishop, ito po yung naging kanyang desire na kung paano po tayo makakatulong po sa ating pong Pastor Norman sa kanya pong nalalapit na kasal. So, I think meron na lang po tayong 2 linggo to do this. So, kung meron po tayong nais pang ibahagi, so ating pong ilapit. So, siguro kantayin natin yung Brother Joven, yung Anything That Cost Me Nothing. Habang inaabot po natin yung ating pong suporta para po kay Pastor Norman, so bilang pagmamahal din sa ating pong resident pastor. Sing with me! I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is bliss. Oh, He wants me to give a heart that truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. So, before to mag-ladies, lahat po ng young people as requested by preacher, young pro lang, young pro.
young people, young pro, mag-gather lang dito sa bandang unahan, okay? Pero yung mga ladies, tulungan na lang natin para mag-set up po sila para sa ladies. And then lahat naman ng men, doon po tayo sa taas. Yan. Okay? So, tayo mo lahat ay tumayo na. So, ang men, ang walang ginagawa doon, kainan lang. Yan. Yeah, manalangin po tayo sa ating pong pagtatapos. Let us close our eyes and bow our head. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa amin pong natapos na gawain. Tunay na pagpapala po, Panginoon, ng mensahe na amin pong napakinggan upang patuloy namin pong bantayan ang aming pong mga bahagi ng aming pong katawan, ang aming pong isip, ang aming pong puso, ang aming pong bibig, ang aming pong paa, ang aming pong kamay. Salamat po sa paggamit niyo po kay Pastor Norman at may bahagi ito at kami mapaalalahanan na patuloy, Panginoon, to continue to guard yung aming pong mga bahagi ng katawan at patuloy na maging kagamit-gamit sa inyo. Patuloy yung pong pagpalain, Panginoon, ang kanyang pong buhay, maging ang kanyang pong nalalapit na pag-iisang digdib kay Ma'am Jessica. Pagpalain niyo po ang kanila pong mga preparation, kayo rin po patuloy na magpatnubay at magbigay po ng kalakasan sa aming pong bishop na patuloy na nangangaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ihandaan niyo po kami, Panginoon, sa mga gawain pa po na gagawin namin sa aming pong iglesia hanggang mamaya po sa aming pong afternoon service. Papuri pa sa salamat sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating pong gawain. To God be the glory.